Isang mapagpalang araw sa ating lahat, panibagong araw, panibagong talakayan. Ngayon ay tatalakayin namin ang kasama ko na si Binibining Malco ang isang mahalagang bahagi ng ating kulturang Pilipino, ang panitikan sa Bicol. Ang panitikan ay hindi lamang simpleng koleksyon ng mga kwento at tula, kundi ito rin ay salamin ng kasaysayan, tradisyon, paniniwala at pagkakakilanlan ng isang rehiyon. Sa pamamagitan ng panitikang Bicolano, mas maunawaan natin kung paano na ipapahayag ng mga Bicolano ang kanilang damdamin, karanasan at kultura sa iba't ibang anyo ng panitikan, tulad ng awit, alamat, salawikain at kwentong bayan. Kaya naman, inaasahan kung sa maikling talakayang ito na mas mapahalagahan natin ang yaman ng panitikang Pilipino. Handa na ba kayo? Halina't simulan natin ang talakayan. Ang rehiyon ng Bicol ay kilala rin sa tawag na Ibalon, na nangangahulugang mga tao mula sa kabilang dako. Ito ay dating isang sityo o baryong itinatag ng mga Espanyol noong kanilang unang pagdating sa rehiyon taong 1567. Kalaunan, tinawag din ang rehiyon na Los Camarines ng mga Espanyol noong panahon ng kanilang pananakop sa Pilipinas. Ang pangalang ito ay naging bahagi ng kasaysayan at pagkakakilanlan ng rehiyon ng Bicol. Ayon sa mga pag-aaral, wala pang natatagpo ang labi ng mga hayop sa rehiyon na makapagbibigay ng malinaw na impormasyon tungkol sa sinaunang pamumuhay rito. Gayon din, nananatiling limitado ang kaalaman tungkol sa mga labi ng mga unang katutubong naninirahan sa Bicol. Gayunpaman, ang pagkakaroon ng mga Aita mula sa Camarines Sur hanggang Sorsogon ay nagpapahiwatig na may mga sinaunang katutubong naninirahan na sa rehiyon. Ang rehiyon ng Bicol ay binubuo ng 4 na lalawigan sa Timog Silangang Luzon. Ito ang Camarines Norte, Camarines Sur, Albay at Sorsogon, pati na rin ang 2 islang lalawigan ng Catanduanes at Masbate. Ang mga mamamayan sa rehiyong ito ay may iba't ibang dialekto na nagmula sa wikang Malayo-Polynesian. Dahil sa impluwensya ng mga Kastila sa loob ng maraming taon, nadagdagan din ng mga hiram na salita mula sa wikang Kastila ang kanilang wika. Karamihan sa mga Bicolano ay multilingual. Ibig sabihin, marunong silang gumamit ng iba't ibang wika tulad ng Bicolano, Tagalog at Ingles. Dahil dito, nagkakaroon sila ng kakayahang makasulat ng mga akdang pampanitikan sa iba't ibang wika. Sa usapin naman ng panitikan, kakaunti lamang ang mga batid na sinaunang panitikan ng Bicol dahil karamihan dito ay naipasa lamang sa pamamagitan ng bibig o pasalitang tradisyon. Isa sa mga kilalang kwento mula sa Bicol ay ang alamat ng Daragang Magayon, pati na rin ang tanyag na awiting Sarong Banggi. Hindi tulad ng panitikang Tagalog at Cebuano, maraming akdang Bicolano ang hindi agad na itala at nakolekta. Dahil dito, may mga panitikang Bicol na naging mahirap ng hanapin o mapanatili hanggang sa kasalukuyan. Mayaman din ang panitikang Bicol sa mga pasalitang tradisyon, gaya ng salawikain, bugtong, awit, kwentong bayan, mito at mga bersong kinakanta ng walang paghahanda o extemporo. Ipinapakita nito na likas na malikhain at masining ang mga Bicolano sa pagpapahayag ng kanilang damdamin at karanasan. Bandang 1980, naging tanyag din sa Bicol ang komedya at sarswela. Taong 1930 naman, sumikat ang Bodabil. Ang mga ito ang naging bahagi ng kanilang sining at libangan. Samantala, sa mga panahong kontemporaryo, nakilala ang mga Bicolanong manunulat tulad ni Merlinda Bobis, Jasmine Llanas, H. Francisco Penones, Orfelina Toy, Fe Ico, Jose Reyes, Reynaldo Jamoralin, Leo Pura, Kerima Palutan Tuvera, Conrado de Quiros, Carlo Arejola at marami pang iba. Ngayon naman ay mapapanood natin ang alamat ng Bulkang Mayon na siyang sikat sa bayan ng Albay. Ang alamat ng Bulkang Mayon. Noong unang panahon, may isang alamat na nagmula sa kaharian ng Albay. Dito matatagpuan ang makapangyarihang pinuno na si Raha Makusog.
Siya ay may anak na dalaga na ang palayaw ay daragang magayon, na ang ibig sabihin ay magandang dalaga. Umabot sa malalayong pook ang pagkakakilala sa kagandahan ng prinsesa. Kaya marami ang mga tanyag ng Ginoo na nais na mag-alay sa kanya ng pagmamahal, na tumarayo pa sa malalayong pook, masilayan lang ang ganda ng prinsesa. Isa sa mga nabighani ni Daragang Magayon ay ang anak ng isang raha na ang pangalan ay Pagtuga. Tumayo pa sa malalayong pook ang Ginoo na ang handog ay mahalagang kayamanang ginto. Ito ay tinanggihan ng dalaga sa rason na hindi lang ito ang kanyang hinahanap sa isang Ginoo. Sa kabila ng pagtanggi ng dalaga, buo pa rin ang loob ni Pagtuga at ipinagyabang mapapa sa kanya rin ng dalaga. Sa kabilang dako ng karagatan ay nabalitaan ng Ginoong si Alapaap, anak ng isang lakan. Magalang, matipuno at may butihing intensyon si Alapaap na dumayo pa papuntang Bicol para lamang hanapin si Daragang Magayon. Nagmasid si Alapaap sa lugar kung saan may nagsabing madalas napaparoon si Daragang Magayon. Sa ilog raw na ito ang paboritong puntahan ng dalaga. Nagkataon sa kanyang paghahanap ay may nakita siyang babaeng nahulog sa ilog. Dali-dali siyang tumalon sa malalim na ilog para sakipin ng nalulunod. Sa kalaliman ng tubig ay sinagip nito ang nalulunod at di akalain na ang naligtas niya ay si Daragang Magayon. "Sino ka? Hindi kita kilala." Lubos ang saya ni Alapaap nang masilayan niya ang dalaga. Daragang Magayon, ako si Alapaap. Naglakbay mula sa malayong lugar upang makita ka. Sinuotan niya ito ng kumot at binigyan ng bulaklak. Simula noon ay muling sinadyang dalawin ni Alapaap si Daragang Magayon. Tuluyang nagkakilala at nagdesisyong mag-isang dibdib. Ngunit may inaalala si Daragang Magayon. Kailangan itong malaman ng kanyang ama. Sinabi naman ni Alapaap na huwag siyang mag-alala at hihingi siya ng basbas mula sa kanya. Ngunit sa pagbalik ng dalawa ay nakaabang si Pagtuga. Ibinalita niya na ayon sa kanyang mga espiya ay nasubaybayan nila ang dalawa. Binihag ni Pagtuga ang amang si Raha Makusog at sinabing pakakawalan niya lamang ito kung mapapa sa kanya ang dalaga. Pumayag ang dalaga upang maligtas ang ama. Makalipas ang ilang araw, sa seremonya ng dalawa, ay dumating si Alapaap upang iligtas si Daragang Magayon sa kamay ni Pagtuga. Hinamon niya ito ng espadahan. Dito nagtuos ang dalawa para kay Daragang Magayon. Sa pagkakataong ito, ay nagkapalitan ng angking galing sina Pagtuga at Alapaap.
sumali sa laban ang kanyang mga tauhan at ang tatlo ay natapos sa oras na yun. Dahil sa nangyari ay nagkaroon ng malakas na lindol at pagkulog. Unti-unting tumubo ang isang napakataas na umbok ng lupa na kung saan inilatag ang labi ni Alapaap at Daragang Magayon. Ito ay bumuga ng maraming lava sa loob ng mahabang panahon at bumuo ng malaking bulkan sa lalawigan. Dito matatagpuan sa Albay ang isang napakaganda at napakalaking tanawin na tinatawag na Bulkang Mayon. At sa tuwing ito ay bumubuga ng lava at mataas na usok, tila makikita ang dalawang magkasintahan na si Alapaap at Daragang Magayon na nakahulma sa usok ng bulkan na magkayakap. Isang paalala ng pagmamahalan ng dalawa na sa haba ng panahon ay nagpapatunay ng kanilang pagmamahalan. Ang Bulkang Mayon. Ang Bulkang Mayon ay matatagpuan sa lalawigan ng Legazpi, Albay. Tinatawag ito na Bulkang Magayon na ang ibig sabihin ay magandang bulkan na nanggaling umano sa alamat ng rehiyon ang prinsesa na nanggangalang Daragang Magayon. Sikat ito sa hugis nitong cone shape at dinarayo ito ng karamihang turista sa angking ganda at nakakalunang laki nito. Ngunit delikado pa rin dahil isa ito sa pinakaaktibong bulkan sa Pilipinas at patuloy ang pagbuga ng abo at lava paminsan-minsan. Ngayon naman ay dumako tayo sa kwento ng Tikbalang, isang kilalang akdang pampanitikan mula sa Bicol na isinulat ng gurong manunulat na si Araceli Calomos Delgado at isinalin sa Filipino ni Merlinda C. Cantre. Ang kwentong ito ay madalas na pinag-aaralan sa mga asignaturang pampanitikan upang talakayin ng kultura, paniniwala at sining ng Rehiyon 5 o Bicol Region. Isang tanghali, habang masayang naglalaro ang batang si Pising kasama ang kanyang kalarong si Ilo, nakrinig sila ng sitsit. Nagmula ito kay Mang Punying, isang matandang lalaki na nagtratrabaho bilang tagabantay sa bilaran ng palay at mananaid sa linang pagkatapos ng anihan. Lumapit ang matanda kay Pising at tinukso ito sa pamamagitan ng pag-aalok ng pera. Nagkasundo ang dalawa na sa bawat uban o puting buhok na mabubunot ni Pising sa ulo ng matanda, babayaran siya nito ng 25 centavos. Dahil sa kanyang inosenteng isip at pagnanais na kumita, pumayag si Pising. Inabot sila ng dilim sa bukid bago umuwi si Pising sa kanilang bahay. At pinagbilinan siya ng matanda na bumalik kinabukasan. Nang sumunod na araw, bumalik si Pising upang singilin ang kanyang bayad. Gayunpaman, bago ibigay ang pera ay dinagdagan ng matanda ang utos at sinabing kailangan muna niyang kutuhan ito. Sa pagkakataong ito, sinamantala ng matanda ang kawalan ng malay ng bata. Habang abala si Pising, hinalay siya ni Mang Punying. Doon lamang nagising ang inosenteng isip ni Pising nang maramdaman ang marahas at hindi magandang pagkapit ng matanda sa kanyang binti at katawan. Lumipas ang 3 araw na puno ng takot at trauma. Sa kabila nito, nag-ipon ng lakas ng loob si Pising upang magbalik sa bukid. Sa pagkakataong ito, may dala na siyang sandata, ang laruang baril-barilan ng kanyang kapatid, na nilagyan niya ng tubig. Sa kanyang paningin, ang matanda ay hindi na tao, kundi isang mapanlinlang na tikbalang. Binaril niya ito gamit ang kanyang laruan. Sinilaban ang paligid o ang matanda upang makaganti, at buong lakas na kumaripas ng takbo pauwi sa kanilang bahay upang tuluyang makatakas sa panganib.
Maiugnay ko ang kwentong Tikbalang sa ating lipunan ngayon dahil ipinapakita nito ang realidad ng pang-aabuso at panlilinlang na nararanasan pa rin ng maraming bata sa kasalukuyan. Tulad ni Pising, may mga batang nagiging biktima ng mga taong ginagamit ang kanilang inosente at kahinaan upang makapanlamang. Ipinapakita rin ng kwento ang epekto ng trauma at takot sa isang tao matapos makaranas ng hindi magandang pangyayari. Sa panahon natin ngayon, mahalagang maging mapagmatsyag ang pamilya at komunidad upang maprotektahan ang mga bata laban sa anumang uri ng karahasan at pang-aabuso. Pinapakita ng akda na ang tunay na tikbalang ay hindi lamang nilalang sa alamat o kwento, kundi maaari ring sumisimbolo sa mga masasamang tao sa lipunan. Ngayon, matutunghayan pa natin ang isa pa sa pinakatanyag na akda pampalitikan patungkol sa pananampalataya at debosyon ng mga Bicolano sa kanilang patrona si Peña Francia. So, ang pamagat ng akdang ito ay kung sa Peña Francia Fiesta na isinulat ng isang Pilipinong manunulat na si Merlinda Cantre. Ang akdang Peña Francia Fiesta ay tumutukoy sa tinaguriang patron ng mga Bicolano, particular na sa Naga City na kung saan nagkakaroon ng pluvial procession. Ang pluvial procession ay isang prosesyon na kung saan naglalayag ang mga deboto sa isang ilog sa Bicol na kung saan sama-samang nagdarasal ang mga tao. Ipinapakita sa akda ang pagkakaisa ng komunidad dahil ang piyesta ay hindi lamang relihiyosong okasyon, kundi isang mahalagang bahagi ng kultura at tradisyon ng mga Pilipino. Binibigyang diin din sa akda ang sakripisyo at taus-pusong pananalig ng mga devoto. Sa mas malalim na pananaw, ipinapakita ng akda na ang Peña Francia Fiesta ay hindi lamang isang relihiyosong gawain, kundi isang bahagi ng pagkakakilanlan ng mga Bicolano. Ito ay sumisimbolo rin sa kanilang matatag na pananampalataya, pag-ibig sa ina at pagkakabuklod ng isang pamayanan. Ngayon ay dadako naman tayo sa isa pang tanyag na panitikan sa Bicol na nasa Anyong Patula na pinamagatang Bus Papuntang Pili, Camarines Sur na isinulat ni Carlo A. Arejola. Tema ng akda ay patungkol sa paglalakbay sa daan patungong Pili, Camarines Sur at ang mga tanawin, damdamin at lugar na nadaraanan sa biyahe. Lalayon din itong ipakita ang karanasan sa paglalakbay, mga lugar na nadaraanan at pati ang kasaysayan, maging ang pagpapaliwanag sa pangalang Pili. Ang pinagmula ng pangalang Pili ay nangangahulugang malalim na koneksyon ng persona sa kanyang lupang sinilangan, na may pagmamalaki at pagpapahalaga sa lokal na kasaysayan at kalikasan. Inilalarawan sa tula na ang mga simpleng paglalakbay ay may dalang malalim na kahulugan, na ang mga lugar na ating pinanggagalingan ay bahagi ng ating pagkatao. At sa bawat biyahe, hindi lang tayo gumagalaw sa espasyo, gumagalaw din tayo sa alaala at damdamin.